56 has been a very good to us, to all of us. We're so very thankful and grateful to all of you good people. Isn't that right, girls? But I would personally consider it a great favor if you would join all the Champagne music makers in giving a big hand to all the wonderful people behind the cameras. There are 67 of them, and they're the greatest crew I have ever worked with in my lifetime. What a pleasure it is to do a show with those people around here. It's encore time, as you can see now, by the lovely little Lennon girls, and the song, Tonight You Belong to Me. Because life doesn't wait for payday. Grabe, sobrang wrong timing. Getting to know you. They became a household name on the Lawrence Welk Show. Ladies and gentlemen, the Lennon sisters. I'm sitting on top. They've made such a contribution to the musical world. Oh, it's wonderful. It's the story of the longest-running sister act of all time. You sing the song with your heart. The Lennon Sisters. Same song, separate voices.
Thank you, Larry and George Thau. Ladies and gentlemen, 1956 has been a very good to us, to all of us. We're so very thankful and grateful to all of you good people. Isn't that right, girls? But I would personally consider it a great favor if you would join all the Champagne music makers in giving a big hand to all the wonderful people behind the cameras. There are 67 of them, and they're the greatest crew I have ever worked with in my lifetime. What a pleasure it is to do a show with those people around here. It's encore time, as you can see now, by the lovely little Lennon girls, and the song, Tonight You Belong to Me. I know you belong to somebody new, but tonight you belong to me. Although we're apart, you're part of my heart. Pamahalaan ng malawakang investigasyon sa malagim na sunog na naganap sa Ozone Disco sa may Timog Avenue, Quezon City. Ayon sa pangunang investigasyon, sumobra sa kapasidad o bilang ng tao ang nasa loob ng disco nang maganap ang sunog, bukod pa sa posibleng overload sa mga linya ng kuryente. Kaninang hapon ay pinagutos kaagad ng Pangulong Fidel Ramos ang mabilisang pag-aresto sa mga may-ari ng nasunog na disco kung patuloy silang magtatago o hindi magpapakita sa mga otoridad. May follow-up report si Carmelita Valdez. Apat na investigating team ang binuo ng Bureau of Fire Protection na magsisiyasat sa insidente. Hanggang ngayon hindi pa maliwanag kung ano ang sanhi ng sunog at kung mayroong paglabag ang mga may-ari ng disco house. Hinihinala ng Quezon City Engineers Office na maaaring malaki ang problema ng electrical wiring ng disco. Apparently, there was some additionals which was not recorded in our office. Kapag dagdag ka ng dagdag, siyempre ma-overload yan. Pag na-overload yan, tendency is for the circuit breaker, the safety switch to trip. Pag hindi nag-trip po yan, at may video cause of fire. Bukod sa overload sa kuryente, mahigit 300 katao ang laman ng disco at ito'y maliwanag na labag sa itinakdang kapasidad ng building master plan. Ito marahil ang dahilan kung bakit bumagsak din ang mezzanine nito na pumisak sa maraming biktima. Ayon sa Structural Master Plan ng Ozone Disco Club, ito ay may kapasidad na 50 hanggang 100 katao. Subalit hindi nangangahulugang sagot ito ng mga may-ari. Ang isang sa sikat na club sa Metro Manila. Maraming pumunta para pumarty, sumayaw at mag-celebrate kasi ang bawat 10 PM na siya niyaya ng mga kaibigan at pinsan na pumunta sa Ozone Disco. At pagdating nila, as expected, marami ng tao. Pero nakakuha pa rin sila ng upuan malapit. Isang gabi ng kasiyahan na uwi sa sayaw ng kamatayan. March 18, 1996, naganap ang isang trahedya sa Ozone Disco. Isang trahedyang kumitil sa buhay ng mahigit 100 at Bigla siyang parang makaglat pataas. Meron siyang pagano. punong-puno nga raw ang Ozone. Ako po Cara David para sa Pero kung nininis lang yung ako. Sayo lang sila ng sayo eh. Bali, akala namin pa-effect lang ng DJ yung pagka-brownout nung ilaw sa dance floor. Yung nga talaga kung nininis lang yung ako eh. Nung ibang tao nag-aalisan na sabi ng DJ, don't panic. Pero siya unang-unang tumakbo, kakasabi niya no. Takbuhan na ngayon lahat ng tao. 3 pinto ang kailangan mong daanan para makalabas ng Ozone Disco. Ang isa sa mga pinto, makitid at swing-in type.
Ibig sabihin, para makalabas ka ng dance floor, kailangan mo itong hilahin papasok sa loob. Pero dahil nagtulakan na ang mga tao, naging fire trap ito nung gabing iyon. Ang dami na doon, naghahatak na sa pinto. Nang maghahatakan sila gano'n, di ako sige sa apoy na sa taas eh. Di nahawi-hawi ko yan para yan yung pinto, makalabas kami. Yun na, umaning apoy, kumalat na. Ang ginawa ko, kasi andun nga yung apoy sa ibabaw, tinakpan ko yung mukha ko hanggang sa napagano na lang ako, napagano ako. Blackout ako. Tapos, nalayan ko na lang yun. Pinilit kong alisin yung nakadagan sa akin. Kasi nagpilit ako dumagas ng pinto. Walang gumanang fire extinguishers at ang masaklap, walang fire exit. Noong mga sandaling iyon, iisa lang ang binulong nila sa may kapal. Basta ang huling nasabi ko ng sarili ko, Lord, bahala ka na sa akin. Bago ito tuluyang masunog noong Lunes, March 18, 1990. Basta ang huling nasabi. Pasok pa ako ng konti. Sa tulong ninyo, instant award kung sino man na nakapagbibigay sa akin kung saan po siya. Maawa na po kayo sa isang magulang na katulad ko. Ganito ang sinapit ng dalawang anak ni Tatay Ed. Si Razel na 14 na taong gulang at ang ate niyang si Roxanne na 16 na taong gulang noon. Naaya lang sila ng kanilang kapitbahay na pumunta sa Ozone Disco. Punta namin Ozone. Inabot namin, sunog pa. Susunog. So, ako po si Cara David ng iList. Alam niyo po, 30 taon na po akong noong panahong iyon. Siyempre, kabataan. Sa loob, may DJ. Parang meron na akong nararamdaman. Na ano? Nung magmula sa Santa Ana, Manila, siyempre, maski pa paano, lagi kami tambay, may mga kakilala, maski pa paano. So, doon pa lang sa gate, no, sa pinaka-entrance, babasagin yan, 3 pinto bago po kayo makapunta ron. Totoo. So, ang Ozone Disco po, glass door yan yes po. Meron kasing malang, kasi nga hindi mo dama dahil sa props. Gumanon yun, gumuhit na ganun. Oven. Daan-daang umiinit. Ganun po yung pakiramdam namin sa loob. Na daan-daang. Madaling araw yun nung tinawagan kami na merong nasusunog. Isang kapasok ka sa loob, may DJ's booth. Yes po. Then pagdating sa second door, nandun po yung parang mini lobby, which is yun yung entrance, doon ka magbabayan. So pagpasok namin talagang wala nang maupuan. Na sabi ko na lang sa isang waiter, baka meron 4 lang kami, kahit standing position na lang kami. Ito yung pinto, pagpasok mo, sa pang-third na to, ito na yung meron kasing maliit na salamin doon na, parang yung spot ng lights, makikita mo yung loob, kung yung mga shadow lang, ulo lang, makita mo gaano nakarami agad ang tao. So kung familiar ka sa disco houses, alam mo na agad siya na, ay marami. So parang may mga korti-kortina pa yan So, ganun yung mga nasa paligid namin. Noong time na lumalaki na yung apoy, kaya nung hindi na namin kayang apulain, umiikot na, tapos nabubutas na po yung bubong. Tapos kaya pala malakas ang impact ng apoy kasi meron pala siyang building. So yung hangin nun, nag-curve na ganun yun. Yung sunog na po. Ikaw na pong bahala. Pili mo sa salamin. Ngayon, nagkaroon ka pa ng asawa. Yes po, sa 2 anak po. At ngayon college na rin po yung aking panganay at high school na yung
Kasama sa mga nasawit na saktan. Lunes, gabi ng kasiyahan para sa mga kabataan. Karamihan sa kanila ay graduate noong gabing yun mismo. Ang ilan naman ay nagdiwang ng despedida ng kaibigan. At bakit hindi? May 50% discount para sa lahat. Gabi para mag-ozone disco. Ngunit sinong mag-aakala na ang kanilang ilang sandaling paraiso ay magiging isang impyerno? Kasi biglang namatay yung ilaw. Tapos mga after 2 minutes yan, nakita namin umaapoy na yung taas. Yun, tapos may sumigaw ng sunog. Nagtakbuhan na, nagpanik na, nagtakbuhan na. Tulakan na nga. Tapos, yun, nagtulakan na. Napunta na kami doon sa pinto. Nagdagan. May explosion na eh. So that was the back. Itong gitna to, ito ang dancing floor. Malaki po na. Yun ang bar. Sa kasaysayan ng Pilipinas, pangatlo naman ito sa Amin, pa-effect lang ng DJ yung pagka-brownout nung ilaw sa dance floor. Tapos, nagbiro pa nga ako, bakit namatay yung ilaw? Tapos yun, tapos tumayo ako. Tapos sabi ng barkada ko, may sunog. Tapos yun, takbuhan na kami. Mag-aawa kami ng barkada ko. Tapos nagkabitaw kami, nadapa ako. Tapos siya nakalabas din. Hindi naging biro ang kanilang pakikipagsayaw sa kamatayan. Ninakaw sila nito sa dilim. Mahigit sa 150 katao ang hindi na muling nakakita ng liwanag magmula noong trahedyang iyon. 104 naman ang nakaligtas mula sa mga kamay ng kamatayan. Natagpo ang patong-patong ang mga bangkay sa loob ng disko. Hindi na halos makilala ang mga biktima. Ayon sa business permit ng Ozone, Thank you. Maraming buhay ang nasawi sa pagkasunog na ozone disco. Marami rin ang maswerte at nakaligtas. Ngunit maghilo man ang kanilang mga sugat sa katawan, mananatiling isang mapait na alaala ang trahedyang nangyari sa kanila. Para sa Brigada 7, ito si Richelle C. reporting. Magkahalong tuwa at panghihinayang ang nadarama ng mga biktima at pamilya ng mga Justice delayed is justice denied. At least kahit na ngayon, kahit delayed, at least na justice is served. Ilan lang si Renen at Nono sa 162 victims ng ozone disco fire. Sa ilang taong pakikipagbuno sa korte, maraming beses na silang muntik bumitiw at pabayaan na lang sana ang kaso. Una yan, hirap akong tanggapin. Pero after a few days, nung nakita ko na itsura ko, sabi ko, ganyan, physical lang na ganyan. Importante, buhay ako. Hindi naging madali o mabilis ang recovery ni Renen gaya ng ibang biktima at kanilang mga pamilya. Night nurse na rin, sa gabi nagigising ako. Sabi nga ng asawa, nagsasalita ako minsan pag natutulog. Time heals old wounds eh. It may not be as painful as before, pero nandun pa rin, may sakit pa rin, pero nababawasan na. Matagal din nila ang pagpapatawad. Bahala na ang Panginoon sa kanila. Tatawag din sila eh. Tanging ito na lang ang bakas na iniwan ng trahedya sa ozone disco noong 1996. At kanina, nagtirik si Nanay Benny ng kandila dito bilang pasasalamat. Para sa mga biktima, kaakibat dapat ng anumang desisyon ng korte ay ang matinding parusa at leksyon sa lahat ng mga tiwaling opisyal at negosyante nang sa gayon ay di na maulit pa ang mga trahedya gaya ng ozone disco. Doris Bigornia, ABS-CBN News.